Marami nga palang nagtatanong bakit ako nag-food panda rider. Mas maganda raw yung dati kong trabaho tapos malaki pa ang kita. Marami akong dahilan kaya ako nag-food panda rider. Tara guys, samahan niyo ako sa aking biyahe. At ito ang aking kwento. Matagal-tagal na rin akong naging marino, simula nung 2012. Halos 5 taon ako doon sa huli kong kumpanya. Kaso hindi ako ma-promote. Maganda naman yung performance ko. May mga recommendation nga ako para sa promotion pero hindi matuloy-tuloy. January 2022 nga pala ako nagkaroon ng account kay Foodpanda. May mga plano kami ng asawa ko na napag-usapan. Isa nga palang nurse ang asawa ko. Nang ibang bansa siya noong February 2022. Dahil kasama yon sa mga plano namin. Plano naming tumira sa ibang bansa para lagi na kaming magkasama kasama yung anak namin. Ipinagpatuloy ko lang muna ang pagde-deliver kay Foodpanda hanggang makasakay na uli ako sa barko noong June 2022. Habang ako ay nasa barko at ang aking asawa ay nasa ibang bansa, kami ay nagkaroon ng problema sa aming relasyon bilang mag-asawa. Habang nasa barko, isang kontrata kong tiniis ang mga problemang dumating sa aming buhay. Wala akong mapagsabihan ng problema ko doon sa barko. Nilibang ko na lang ang sarili ko sa pagtatrabaho hanggang sa matapos ang aking kontrata at makauwi ng Pilipinas noong March 1, 2023. Salamat sa Diyos at hindi niya ako pinabayaan. August 2023, pinuntahan ko ang asawa ko sa ibang bansa kasama yung anak namin. Pero hindi niya alam na pumunta kami. Sinopresa ko siya para ayusin yung pamilya namin. Sa kasamaang palad, hindi na namin naayos ang binuo naming pamilya. Lagi kong iniisip bakit ganun na nangyari sa pamilya ko. September 2023 nung nag-umpisa akong mag-vlog. Karamihan sa mga content ko is yung mga biyahe ko kay Foodpanda. Nilibang ko lang yung sarili ko sa pagbiyahe kay Foodpanda at pagbablog. Salamat sa Diyos at nakatulong naman yung mga ginagawa ko para makalimot. Napagdesisyonan ko nang hindi ipagpatuloy ang aking pagbabarko. Dahil alam kong hindi ito makakatulong sa mental health ko. Masaya ako ngayon sa ginagawa ko. Ang sarap maging rider kasi hawak ko ang oras ko. Kapag pagod ka na, pwede kang magpahinga at hindi ka obligadong pumasok kapag may sakit ka. Natuto akong makitungo sa iba't ibang ugali ng mga tao. Marami akong lugar na napupuntahan at nalalaman. At higit sa lahat, bilang isang rider, mas mahalaga ang tiwala kaysa sa pera. Alam ko may magandang plano ang Diyos para sa ating lahat. Maging matatag tayo palagi sa mga hamon ng buhay. Ako nga pala si Delivery Boss TV at ito ang aking kwento.